Sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan ko ay naglaho. Isang pirma, isang pagkakamali, at ang pagkakaalam na ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ay siya palang taong naglalagay ng lubid sa aking leg. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa kabila ng panganib at takot na bumabalot sa aking paligid, may isang katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim ang bawat utang ay kailangang bayaran. At sa gabing ito sisiguraduhin kong ang lahat ng nanakit sa akin ay magbabayad ng higit pa sa inaasahan nila. Sofia, kung mahal mo talaga ako, pirmahan mo to, utang lang ito na isinalba ang buhay ko. You know I'm desperate, please. Nanginginig ang boses ni Marco pilit na ipinaparamdam sa akin ang bigat ng kanyang problema habang itinutulak ang kontrata sa harap ko. Ang mga kamay niya ay marumi hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa sugal at bisyo na unti-unting lumalamon sa amin. Sa loob ng opisina kong maliit sa bar, amoy alak at desperasyon ang bawat sulok. Mula sa labas dinig ko ang ingay ng mga customer, ang musika, ang tawanan, ang normal na mundong unti-unti nang winawasak ni Marco. Sofia, please. Kung hindi mo to pirmahan, papatayin ako ng mga Alcantara. You don't want that, do you? Ako lang ang meron ka, Sofia. We are a team, remember? Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang aking mga daliri ay hindi man lang nanginig nang abutin ko ang panulat. Sa ilalim ng mesa ang aking kaliwang kamay ay tahimik na nag-dial sa aking abogado. Freeze all accounts. Cancel all authorizations. Isang maikling mensahe ang naipadala ko bago ko tinitigan ang mukha ni Marco, ang mukhang dati kong minahal na ngayon ay isa na lamang maskara ng kasinungalingan. Marco, tapos na ang laro. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Hindi ito ang mga maniningil na kinatatakutan niya. Pumasok si Don Luciano Moretti kasama ang kanyang mga tauhan na tila mga anino sa dilim. Ang bawat hakbang nila ay may bigat na nagpapatigil sa tibok ng puso ng sinumang nasa silid. Tumigil ang ingay sa labas. Ang lamig na dala ni Luciano ay tila bumabalot sa buong gusali. Mr. Alcantara, ang tinig ni Luciano ay mababa, malamig at walang bahid ng emotion. You are trespassing in my property and you are bothering someone under my protection. Nanlaki ang mga mata ni Marco, naging maputla ang kanyang mukha. Don Luciano, it's just a misunderstanding, sir. We were just... I don't care about your explanations, putol ni Luciano sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang nakikita ang bawat lihim na itinatago ko sa aking puso. Sofia, sabihin mo sa akin, gusto mo bang ilabas ko ang basura na ito sa lungsod na ito ng tuluyan o gusto mong ikaw ang magtapon sa kanya? Tumayo ako nang matuwid, inayos ang aking buhok at dahan-dahang tinanggal ang lumang singsing na ibinigay ni Marco sa akin. Binitawan ko ito sa baso ng yelo sa aking mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa yelo ay tila isang hatol. Hinarap ko si Marco, ang lalaking sumira sa aking buhay, at sa unang pagkakataon hindi ako natakot. Itapon mo na siya, Don Luciano. Sagot ko nang may malamig na katiyakan. Hindi na siya kailangan sa mundong ito. Nang tuluyang mailabas si Marco ng mga tauhan ni Luciano, naiwan kaming dalawa sa loob ng aking opisina. Ang katahimikan ay naging napakabigat, tila bawat hininga ko ay nakakabingi sa loob ng maliit na silid. Hindi ko binaling ang aking tingin sa kanya. Pinagtuunan ko ng pansin ang pag-aayos ng mga dokumentong nagkalat sa aking mesa, ang mga papeles na halos maging dahilan ng aking pagbagsak. Hindi mo kailangang magpasalamat, Sofia. Panimula ni Luciano habang nakatayo sa may bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila sa labas. Ang ginawa ko ay utang ko sa iyong ama. Huminto ako sa aking ginagawa. Ang pangalan ng aking ama ay parang isang sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. 15 taon na ang nakalilipas, Don Luciano. Ang utang na loob ay may hangganan. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim, tila isang dagat na may lihim na malalim. Mula sa loob ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang lumang sobre na medyo kupas na ang kulay. Ang ama mo ay hindi lamang basta kaibigan. Iniligtas niya ang pamilya ko noong panahong wala kaming matakbuhan. Bago siya mawala, ito ang kanyang iniwan. Ibinigay niya ang sobre sa akin. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob ay isang liham na sulat kamay ng aking ama na may nakalakip na isang maliit
at kakaibang susi na may simbolo ng pamilya Moretti. Sofia, kung mababasa mo ito, alam kong nasa gitna ka na ng pagsubok. Ang susi na ito ang magbubukas sa katotohanan na matagal kong itinago sa ating pamilya. Binasa ko ang liham ng paulit-ulit, ngunit ang mga salita ay tila nagtatago sa akin. Ang aking ama ay isang simpleng empleyado lamang, o yon ang alam ko sa buong buhay ko. Bakit siya may koneksyon sa pinakamakapangyarihang pamilya sa ilalim ng lungsod na ito? Ang iyong ama ay hindi ang taong kilala mo. Pagpapatuloy ni Luciano ang kanyang boses ay naging mas malambot, ngunit may babala. Siya ang tagapangalaga ng mga sikretong maaring sumira sa mga pamilyang tulad ng Alcantara. At ngayong wala na siya, ang mga sikretong iyon ay nakadikit na sa iyong pangalan. Hindi ko hinihingi ang proteksyong ito. Sagot ko pilit na pinapanatili ang aking katatagan kahit na ang aking puso ay mabilis na tumitibok sa takot at pagtataka. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Gusto ko lang mabawi ang buhay na ninakaw sa akin. Sa mundong ito, walang tahimik na buhay para sa mga taong may dalang katotohanan paasaan. Tugon niya bago lumapit sa pintuan. Ang bar na ito ay hindi lamang negosyo, Sofia. Ito ang magiging simula ng iyong pagtuklas. At habang nasa ilalim ka ng aking proteksyon, wala silang magagawa sa iyo. Pero tandaan mo, ang bawat desisyon mo ay magkakaroon ng kapalit. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa. Hinawakan ko ang susi, malamig, mabigat at puno ng mga sagot na hindi ko pa handang harapin. Ang gabi ay naging napakahaba. Habang sinusubukan kong intindihin ang lahat, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang utang ng kasintahan mo ay utang mo rin. Alam namin kung nasaan ang kapatid mo. Ang aking dugo ay tumigil sa pagdaloy. Ang aking kapatid ang tanging natitirang pamilya ko. Ang takot na kanina ko pa pinipigilan ay unti-unting lumabas, ngunit hinaluan ito ng matinding galit. Kung akala nila ay magpapaapi ako, nagkakamali sila. Hindi na ako ang Sofia na dati ay umiiyak sa isang sulok. Mabilis kong kinuha ang susi at ang aking bag. Kung ito ang laro nila, sisiguraduhin kong hindi sila ang mananalo. Pag-uwi ko sa aking apartment, ang bawat anino sa hagdanan ay tila isang banta. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya, si Marco. Nakaluhod siya sa sahig, basang-basa ng ulan, at may mga pasa sa kanyang mukha na mukhang sadya niyang ginawa para magmukhang biktima. Sofia, salamat naman at dumating ka na. Hikbi niya, pilit na gumagapang patungo sa akin habang umaabot ang kanyang kamay sa aking mga paa. Patawarin mo ako, alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko lang yun para sa atin. Inipit ako ng mga Alcantara, hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatayo lang ako, pinapanood ang bawat galaw niya. Dati ang boses niyang ito ang nagpapalambot sa puso ko. Dati ang bawat luha niya ay sapat na para patawarin ko siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit ngayon, ang bawat salita niya ay parang nakakasulasok na musika sa aking pandinig. Ang kanyang pagmamakaawa ay hindi galing sa pagsisisi, kundi galing sa takot na mawala ang kanyang kinakapitan. Para sa atin, Marco, tanong ko, ang boses ko ay kalmado, halos pabulong. O para sa sarili mong kaligtasan? Sofia, please, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pamilya tayo. Huwag mo akong hayaang mamatay sa kamay nila. Ibebenta ko ang lupa ng pamilya mo sa probinsya, makukuha natin ang pera at lalayo tayo rito. Patawarin mo lang ako, ito na ang huling pagkakataon na hihingin ko sa iyo. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan kong inilabas ang aking bag at pinihit ang voice recorder na nakatago sa loob. Hindi siya tumitigil. Tuloy-tuloy ang kanyang mahabang paliwanag, ang kanyang mga pangakong walang laman, ang kanyang mga gasgas na dahilan. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kasinungalingan hanggang sa wala na siyang maibigay, kundi ang mismong pag-amin sa kanyang pangingikil. Itatapon mo na lang ba ako pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Tanong niya ngayon ay tumingin ng diretso sa aking mga mata, nagbabaka sakali na makikita ang dating Sofia na madaling maloko. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili, at sa wakas ay tumitig ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Marco, ang pag-ibig ay hindi isang lisensya para manira ng buhay. Ang pag-ibig ay hindi dahilan para gawin akong pain sa isang laro na ikaw mismo ang gumawa. Tumayo ako ng tuwid at kinuha ang aking telepono.
Sa harap niya tinawagan ko ang mga pulis hindi para sa kanya kundi para irehistro ang lahat ng ebidensyang hawak ko. Nakita ko ang biglang pagbabago ng kanyang mukha. Ang kanyang pagmamakaawa ay naging isang malamig at mapanganib na titig. Hindi kita isasalba, Marco. Sabi ko, ang aking boses ay matalas na parang kutsilyo. Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan. At ngayong gabi sisiguraduhin kong hindi ka na makakaahon pa. Dali-dali siyang tumayo, ang kanyang mukha ay puno na ng galit, hindi na ng pagmamakaawa. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit bago pa man niya ako mahawakan ang pinto ng aking apartment, ay bumukas ng malakas. Ang mga tauhan ni Luciano ay nakatayo sa labas, handang kumilos. Hindi pa tayo tapos, Sofia? Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid, nakikinig sa unti-unting paglayo ng kanyang mga boses. Ang apartment na dati ay puno ng kanyang mga kasinungalingan, ay ngayon ay nadama ko ang kakaibang katahimikan. Ngunit habang pinapanood ko ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis mula sa aking bintana, napansin ko ang isang anino sa kabilang kalye. Si Elena ang aking assistant. Nakatayo siya doon, may kausap sa telepono at nakatingin ng diretso sa aking bintana. Ang aking tiwala ay unti-unti na ring naglalaho. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula. Hindi ako pumasok sa bar ng may galit. Pumasok ako ng may determinasyon. Ang bawat hakbang ko sa sahig ng bar ay tila isang pag-aaral sa bawat sulok na dati kong pinagkakatiwalaan. Pagdating ko sa opisina, nakita ko si Elena na abala sa kanyang laptop. Nang makita niya ako, bahagya siyang napaangat ng tingin at ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng kung ano sa paligid. Sofia, maaga ka ngayon, bati niya, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang boses. Hindi ako sumagot agad. Umupo ako sa aking mesa at dahan-dahang binuksan ang drawer kung saan nakatago ang mga kopya ng bank statement. Sa loob ng ilang araw, ang mga pondo ng bar ay unti-unting naililipat sa mga account na hindi ko kinikilala. Ang bawat transaction ay may tatak ng isang dummy company na nakarehistro sa pangalan ng isang Alcantara Shell Corporation. Elena, can we talk in private sa loob ng storage room? Sumunod siya nang walang kibo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang isara niya ang pinto. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon na maaring magbigay sa kanya ng pagkakataong maghanda ng kanyang depensa. Inilapag ko ang mga papel sa mesa sa gitna namin. Elena, gusto kong ipaliwanag mo kung bakit ang pondo ng bar ay dumadaloy sa mga Alcantara. At gusto ko totoo ang sasabihin mo, mahinahon kong sabi. Napalunok siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sofia, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pinilit nila ako. Hinahawakan nila ang pamilya ko. Sino si Marco? Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi lang si Marco, ang mga Alcantara. Sila ang nagbabayad sa mga tao para bantayan ang bahay ng mga magulang ko. Kung hindi ko susundin ang utos nila, baka hindi ko na sila makita pang muli. Tinitigan ko siya. Dati itinuring ko siyang kapatid. Ngunit ang mundong ito ay walang puwang para sa mga taong nagpapagamit kahit pa ang dahilan nila ay pagmamahal sa pamilya. Ang bawat pagtataksil ay may kapalit at ang pagtataksil niya ay muntik nang maging sanhi ng aking pagkapahamak. Ang desisyong ito ay hindi mo ginawa dahil sa pamilya mo, Elena. Ginawa mo ito dahil naniwala kang hindi ako lalaban. Sagot ko habang dahan-dahang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Pero mali ka. Ang tanging paraan para mailigtas ang pamilya mo ay kung magtatrabaho ka para sa akin mula ngayon. Magiging double agent ka. Ipadadala mo sa kanila ang lahat ng maling impormasyon na ibibigay ko sa iyo. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan na sa halip na itaboy siya, bibigyan ko siya ng pagkakataong bumawi. Sofia, papatayin nila ako kapag nalaman nila. Hindi nila malalaman kung susunod ka sa akin, wika ko ng may diin. Bago pa siya makasagot, ang pinto ng storage room ay biglang bumukas. Ang mga tauhan ni Luciano ay pumasok nang walang pasabi, ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng tensyon. Ang isa sa kanila ay humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng masamang balita. Miss Sofia, kailangan nating umalis dito, wika ng lalaki. Si Marco ay nakalabas na sa kustodya ng pulisya. Isang mataas na opisyal ang nagpiyansa sa kanya. At sa tingin namin, alam na nila ang lokasyon mo. Ang impormasyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang pananatili ko sa bar ay hindi naligtas.
Habang papalabas kami nakita ko si Elena na nakatayo pa rin sa loob, mukhang gulong-gulo sa kanyang kinabukasan. Alam kong sa oras na ito ang bawat desisyon ko ay hindi na lamang para sa aking bar, kundi para sa aking sariling buhay. Ang mansyon ni Don Luciano ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang kuta na nakatago sa gitna ng mataas na pader at mga matatandang puno ng nara. Pagpasok ko sa kanyang opisina, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay sumalubong sa akin. Si Luciano ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa nakasinding lampara. Alam ko na ang nangyari sa iyong assistant. Panimula niya nang hindi man lang lumingon. At alam ko rin na nasa labas na si Marco. Lumapit ako at tumayo sa harap ng kanyang mesa. Hindi ako nagpakita ng takot. Ang bawat sandali ng nakaraang mga araw ay hinubog ako para maging mas matigas, mas mabilis mag-isip. Hindi ako pumunta rito para humingi ng tulong, Luciano. Pumunta ako rito para mag-alok ng solusyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting interes. Solusyon para sa isang babaeng gustong maging malaya. Ang barko ang sentro ng kanilang operasyon dahil doon nila akalang malaya silang makakagalaw. Gagamitin natin iyon laban sa kanila. Wika ko ng may determinasyon. Ipapalabas natin na sa susunod na araw may malaking transaksyon na magaganap sa aking bar. Doon sila lalabas. Doon natin sila huhulihin. Tumayo si Luciano at dahan-dahang lumapit sa akin. Huminto siya sa harap ko sapat na malapit para maramdaman ko ang init mula sa kanyang katawan. Inabot niya ang aking kwelyo at marahang inayos ito 1 kilos na nagpabilis ng tibok ng aking puso sa paraang hindi ko maipaliwanag. Hindi ito takot. Ito ay isang uri ng kuryenteng hindi ko pa nararanasan. Napakatapang mo, Sofia, bulong niya. Ngunit ang mundong ito ay hindi nilalaro ng mga taong basta-basta na lamang sumusugal. Kung gagawin natin ito, ikaw ang magiging pain. Handang-handa silang tapusin ka. Handa na ako. Sagot ko diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Dahil kung hindi ko tatapusin ang laban na ito ngayon, wala akong kalayaan na inaasam. Pinirmahan niya ang isang kasunduan na inilapag niya sa mesa. Sa bawat titik na nakasulat doon, nararamdaman ko ang pagbabago ng aking buhay. Hindi na ako lamang ang Sofia na bar manager. Ako na ngayon ang opisyal na kasosyo ng pamilya Moretti. Kung gayon itatakda natin ang lahat, wika niya. Paglabas ko sa mansyon ng hangin sa gabi, ay malamig ngunit ang aking isipan ay mainit sa mga planong aking binuo. Ngunit habang sumasakay ako sa aking sasakyan, napansin ko ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng gate. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon nakita ko ang mukha ni Marco, nakangiti. Tila alam niya ang bawat galaw ko. Ang bawat plano, ang bawat desisyon, lahat ay tila alam nila. Sino ang nagtataksil sa akin mula sa loob mismo ng mansyon? Pagbalik ko sa bar, kinabukasan ng bawat sulok ay tila may dalang lihim. Pinagmamasdan ko si Elena mula sa aking opisina. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali pa ulit-ulit na pinipindot ang tuktok ng kanyang ballpen habang nakatingin sa monitor ng computer. Ang bawat paggalaw niya ay nagpapakita ng isang tao na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Sa tulong ng aking pinagkakatiwalaang accountant, muli kong sinuri ang mga records. Ang mga maliliit na halaga na unti-unting nawawala ay hindi aksidente. Ang bawat paglilipat ay pasok sa isang pattern na tanging si Elena lang ang may access. Hindi na ito hinala. Ito ay isang kumpirmadong pagtataksil. Tinawag ko siya sa isang pribadong silid. Pagpasok niya, ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpalamig sa tensyon sa pagitan namin. Inilapag ko ang kopya ng mga bank transfers sa mesa. Ang mga papel ay nakalatag na parang isang hatol. Elena, hindi kita pinapunta rito para magpaliwanag ng dahilan. Pinapunta kita rito para sa solusyon. Wika ko ng may seryosong tono. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sofia, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Sila, hinahawakan nila ang pamilya ko. Alam ko na iyan. Putol ko sa kanya, ang boses ko ay matalas ngunit kontrolado. Ngunit ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang hindi ko malalaman. Ngayon may pagkakataon ka pa. Magiging double agent ka para sa akin. Ipadadala mo sa kanila ang impormasyong ibibigay ko. Sabihin mo sa kanila na sa gabi ng fiesta, magkakaroon ng malaking paglilipat ng pondo sa bar. Iyon ang pain.
Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sofia, kapag nalaman nila ang laro mo, hindi lang ako ang mapapahamak. Hindi nila malalaman dahil ikaw ang magsisiguro niyon. Sagot ko, habang dahan-dahang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Gusto mong iligtas ang pamilya mo, ito lang ang tanging paraan. Nang lumabas siya sa silid, nakatanggap ako ng tawag mula kay Luciano. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay seryoso. Sofia, ang mga Alcantara ay nagsisimula ng kumagat sa pain. Siguraduhin mong hindi ka nila paghihinalaan. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa harap ng aking laptop upang ayusin ang mga dokumento. Ang silid ay nabalot ng katahimikan, maliban sa marahang pag-ihip ng hangin sa labas. Ngunit sa isang iglap ang liwanag ng screen ay biglang naglaho. Ang monitor ay naging itim, at sa gitna nito isang pulang teksto. Ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng kadiliman. Alam namin ang laro mo, Sofia. Ang aking puso ay tumalon sa aking dibdib. Paano nila nalaman? Ang bawat hakbang ko ay maingat, ang bawat transaction ay nakatago sa ilalim ng mga pangalan ng pamilya Moretti. Sino ang nakakaalam ng aking bawat galaw? Ang lamig ng silid ay naging nakakapaso na sa aking balat. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay naging isang direktang paghamon sa aking buhay. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang dilim ng gabi sa labas. Ang bawat anino ay tila nakamasid sa akin. Alam ko na ngayon na ang kalaban ay hindi lamang nasa labas. Ang kalaban ay maaring nasa loob mismo ng aking kinatatayuan. Ang fiesta ng pamilya Moretti ay isang dagat ng mga mamahaling kasuotan at mga taong nakasuot ng mga maskara ng paggalang. Suot ko ang isang pulang gown na tila kasing kulay ng dugo, ang aking buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa aking layunin. Kasama ko si Don Luciano, ang kanyang presensya ay nagsisilbing pader na humaharang sa anumang banta. Hindi nagtagal dumating si Marco kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamilya Alcantara. Mukha silang mga maninila na handang manghuli ng kanilang biktima. Nang makita ako ni Marco, ang kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang mapanuring ngiti. Lumapit siya sa gitna ng bulwagan habang ang mga musika ay unti-unting humihina dahil sa tensyon na dala nila. Sofia, mukhang napakaganda ng gabi mo. Malakas niyang sabi, sapat para mapatingin ang lahat ng bisita. Sayang lang dahil ito na ang huling gabi mo bilang kasosyo ng pamilya Moretti. Ibinaba ko ang aking hawak na baso ng alak sa isang mesa sa tabi. Nanatili akong tahimik, pinapanood ang bawat paggalaw ng kanyang mga balikat. May hawak kaming ebidensya ng mga illegal na transaksyon sa bar mo. Patuloy ni Marco, hawak ang isang folder na akala niya ay siyang sisira sa akin. Mga dokumentong magpapatunay na ang mga Moretti ay nakikipagsabwatan sa mga krimen. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakita ko ang ngiti ni Marco, ang ngiting akala niya ay tagumpay. Ngunit hindi ako natinag. Sa halip, tumingin ako sa malaking screen sa gitna ng bulwagan. Marco, gusto mo bang ipakita natin sa kanila ang tunay na laman ng folder na iyan? Tanong ko. Bago pa siya makatugon, pinindot ko ang aking hawak na remote. Sa halip na aking mga transaksyon, ang lumabas sa malaking screen ay ang pag-uusap namin sa aking apartment noong nakaraang gabi. Malinaw na naririnig ang kanyang pag-amin sa pangingikil, ang paggamit niya sa kanyang mga utang at ang kanyang pagsusumamo na pagtakpan ng kanyang mga krimen sa ilalim ng aking pangalan. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kahihiyan. Ang mga Alcantara na kasama niya ay tumingin sa kanya ng may matinding galit. Hindi na siya isang asset kundi isang pananagutan na dapat itapon. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga laro mo? Wika ko, lumapit ako sa kanya hanggang sa magkalapit ang aming mga mukha. Ang ebidensyang dinala mo ay hindi magpapatumba sa akin. Ito ang magpapatunay sa lahat ng mga kasalanan mo. Hindi na siya nakapagsalita. Ang mga security guard ni Luciano ay mabilis na kumilos, hindi para saktan siya, kundi para kaladkarin siya palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kahihiyan, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatitig sa kanya ng may paghamak. Nanatili akong nakatayo, ang aking ulo ay mataas, ang aking mga kamay ay hindi man lang nanginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan.
Ngunit habang nagdiriwang ang mga bisita, hinila ako ni Luciano patungo sa isang madilim na balkonahe. Sa labas ng bulwagan. Ang aming mga mukha ay magkalapit, ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa aking baywang. Nagawa mo ito, Sofia, bulong niya. Ngunit bago pa ako makatugon, isang malakas na tunog ang yumanig sa hangin mula sa ibaba ng hardin, isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bala ay tumama sa pader sa tabi namin, nagpapakita na ang laban ay hindi pa rin natatapos. Ang tunog ng putok ng baril ay tila humiwa sa hangin, isang paalala na ang gabi ay hindi pa tapos. Mabilis na hinila ako ni Luciano patungo sa likod ng malaking haligi ng balkonahe. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag sa anumang bala na maaaring sumunod. Sa labas ng hardin, ang mga tauhan niya ay mabilis na kumilos, ang bawat anino ay tila nagiging buhay upang tugisin ang pinagmulan ng pag-atake. Manatili ka rito, utos niya, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Hindi ako magtatago, Luciano. Sagot ko kahit na ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa aking dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang figura na tumatakbo patungo sa madilim na bahagi ng bakuran. Si Marco. Hindi siya tuluyang nakalabas ng compound. Ginamit niya ang kaguluhan upang subukang tumakas. Nang mag-abala ang mga tauhan ni Luciano sa paghahanap sa sniper, nakita ko ang pagkakataon. Hindi ako naghintay ng pahintulot. Mabilis akong tumakbo patungo sa direksyong tinahak ni Marco. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay maingat, ang bawat anino ng puno ay nagsisilbing aking proteksyon. Nang marating ko ang dulo ng bakuran, natagpuan ko siya. Si Marco, sugatan ng binti at humihingal, ay pilit na kumakapit sa rehas ng gate. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nabahira ng takot at galit. Sofia, bakit mo pa ako sinusundan? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Gusto mo ba talagang mamatay? Hindi ako nandito para sa iyo. Wika ko, ang aking boses ay sapat na malakas para marinig niya sa kabila ng ingay ng mga tauhan ni Luciano sa malayo. Nandito ako para sa kapatid ko. Nasaan siya, Marco? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na puno ng pait. Ang kapatid mo, akala mo ba ay nandoon pa siya sa dormitoryo? Masyado kang naging kampante sa iyong tagumpay, Sofia. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking katawan. Ang aking kapatid ang tanging kahinaan ko, at kung may nangyari sa kanya dahil sa mga Alcantara, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang maliit na baril na ibinigay ni Luciano bago magsimula ang party. Inilabas ko ito, ang bigat ng bakal ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya o dito na matatapos ang lahat, mariin kong sabi. Nasa bodega siya, Sofia. Sa daungan kung saan tayo unang nagkakilala. Sagot niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Ngunit huwag kang magkakamali, ang mga Alcantara ay hindi nagbibigay ng pagkakataon. Kung susubukan mo siyang iligtas, magiging bahagi ka ng kanilang koleksyon. Bago pa siya makadugtong, ang mga tauhan ni Luciano ay nakarating na sa aming kinaroroonan. Mabilis nilang pinalibutan si Marco. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Ang lalaking minsan kong minahal na ngayon ay isa na lamang sugatang ahas na naghihintay ng kanyang katapusan. Hindi ako nakaramdam ng awa, nakaramdam ako ng kalayaan. Tumakbo ako patungo sa sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi ko na hinintay si Luciano. Ang bawat segundo ay mahalaga. Habang pinapatakbo ko ang sasakyan patungo sa daungan, ang amoy ng pulbura sa hangin ay humalo sa amoy ng ulan na unti-unting pumapatak. Ang daungan ay madilim, tahimik at naghihintay sa aking pagdating. Alam ko na ang bawat hakbang ko mula rito ay magiging isang desisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang daungan ay nababalot ng makapal na hamog at ang tanging ilaw na nagmumula sa mga poste ay kumukurap-kurap na parang pagod na rin sa katandaan. Ang bawat hakbang ko sa lupang mabato ay tahimik, ang bawat paghinga ko ay pinipigilan ko upang hindi makapukaw ng atensyon. Sa gitna ng bodega, nakita ko ang aking kapatid na nakatali sa isang lumang silya. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Si Marco ay naglalakad-lakad sa paligid, ang kanyang baril ay nakasabit sa kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Sofia, alam kong darating ka mo.
Wika ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa pintuan. Alam ko na hindi mo matitiis ang panganib na ito. Dahan-dahan akong pumasok, ang aking mga kamay ay nasa loob ng aking bulsa, mahigpit na nakahawak sa aking sandata. Pakawalan mo siya, Marco. Tapos na ang laban. Ang mga Alcantara ay inabandona ka na. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Tumawa siya ng mapait, isang tunog na puno ng pait at desperasyon. Inabandona nila ako, hindi nila ako pwedeng iwanan hanggat hawak ko ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Nagkakamali ka, sagot ko habang dahan-dahang inilalabas ang aking telepono. Sa isang mabilis na kilos, pinindot ko ang isang button at ang boses ni Marco mula sa nakaraang mga pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, ang kanyang pag-amin sa pagtataksil sa mga Alcantara, ang pag-amin niya sa pag-forged ng mga dokumento at ang pagtawag niya sa mga Alcantara na mga duwag. Tumigil si Marco. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ano ang ginagawa mo? Ipinapadala ko ang boses mo sa mga Alcantara sa mismong sandaling ito. Wika ko ng may malamig na katiyakan. Ngayon wala na silang dahilan para protektahan ka. Sa katunayan, ikaw na ang target nila. Habang nagpapanik siya sa pagtingin sa kanyang telepono, mabilis akong kumilos. Hindi ko na hinintay na makabawi siya. Sa bawat segundo, ang aking focus ay nasa aking kapatid. Ginamit ko ang aking kaalaman sa lugar, ang mga lumang kable na nakasabit sa itaas, na maaari kong hilahin upang lumikha ng kalituhan. Sa isang mabilis na hatak, ang mga bakal na kadena ay nahulog at lumikha ng isang nakabibinging pagbabanggaan ng metal sa sahig na naging dahilan upang mawala ang focus ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako patungo sa aking kapatid. Gamit ang aking kutsilyo, mabilis kong pinutol ang mga tali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit agad kong tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak. Sofia, huwag mong subukang tumakas. Sigaw ni Marco, itinutok ang kanyang baril sa aming direksyon. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, ang pintuan ng bodega ay bumukas ng malakas. Isang anino ang pumasok, si Luciano. Ang kanyang bawat paggalaw ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang mapatigil si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang laro ay tapos na, Marco, wika ni Luciano. Nanginig ang baril sa kamay ni Marco. Tiningnan niya si Luciano, tiningnan niya ako, at tiningnan ang kanyang sariling mga kamay na puno ng kasalanan. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa harap ng kanyang sariling mga mata. Lumapit si Luciano sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang sugat sa aking katawan. Bago niya ibinaling ang kanyang pansin sa nakaluhod na si Marco. Sofia, ikaw ang magpapasya sa susunod na mangyayari, wika ni Luciano, habang iniabot ang kanyang sariling baril sa akin. Ang bigat ng bakal sa aking palad ay hindi na isang pabigat. Ito ay ang aking kalayaan. Hawak ko ang baril, ang bigat nito ay tila simbolo ng lahat ng hirap at pasakit na aking dinanas. Nakatingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, humihingi ng awa, na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin noong ako ang nasa ilalim niya. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, wala akong naramdamang galit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kalinawan ng aking isipan. Ang pagpatay sa kanya ay masyadong madali. Hindi sapat ang buhay niya para bayaran ang lahat ng ginawa niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang baril at ibinalik kay Luciano. Tiningnan ko siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng paghanga sa aking desisyon. Hinarap ko ang leader ng mga Alcantara na nakatayo sa gilid, mukhang nagtataka sa aking ginawa. Hindi ko kailangan ng dugo para manalo. Wika ko, ang aking tinig ay matatag at puno ng awtoridad. Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa aking bag at inihagis ito sa paanan ng leader ng mga Alcantara. Lahat ng transaksyon, lahat ng dummy accounts at lahat ng illegal na pondo na ginamit ninyo sa loob ng nakaraang 3 taon ay nakatala rito. Pinag-audit ko ang inyong mga kumpanya gamit ang access na nakuha ko mula sa mga impormasyong iniwan ni Marco. Nanlaki ang mga mata ng leader ng mga Alcantara. Binuksan niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot habang tinitignan ang bawat pahina. Ang bawat impormasyon ay isang direktang landas patungo sa kulungan. Marco, akala mo ay ikaw ang nagmamanimambola sa amin. Dagdag ko, tumingin ako sa kanya ng may paghamak. Ngunit ikaw pala ang pain na ginamit ko
para makuha ang lahat ng kailangan ko. Ang mga Alcantara ay hindi ka na poprotektahan. Sa katunayan, ang mga dokumentong ito ang magsisiguro na ikaw ang magiging unang sumagot sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ang mga tauhan ni Luciano ay hindi na naghintay. Mabilis nilang kinuha si Marco, na ngayon ay tulala na at hindi na makapagsalita. Ang leader ng mga Alcantara ay hindi na lumaban. Ang kanyang imperyo ay gumuho na sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dahil sa isang babaeng akala nila ay madali lamang nilang mauutusan. Nang marinig ko ang paglayo ng mga sasakyan, tumingin ako sa aking kapatid na yakap-yakap ko. Ang aming pamilya ay ligtas na. Ang banta ng mga Alcantara ay tapos na. Nagawa mo, Sofia. Bulong ni Luciano, lumapit siya at marahang hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang nakatingin sa isang kasosyo. Nakatingin siya sa isang taong kanyang iginagalang ng buong puso. Ngunit habang pinapanood ko ang pag-aresto sa mga Alcantara, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking likuran. Sa bulsa ng leader ng mga Alcantara, may isang piraso ng papel na nahulog habang siya ay kinakaladkad palabas. Dinampot ko ito. Isang pangalan ang nakasulat, ang pangalan ng aking ama na may tatak na paid. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang pangalan ng aking ama ay isang susi sa isang mas malaking sekreto na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Tumingin ako kay Luciano, ang kanyang mukha ay biglang nagbago nang makita ang papel sa aking kamay. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa mga Alcantara. May mas malalim pa tayong dapat harapin. Tapos na ang nakaraan, Sofia. Wika niya, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ngunit handa ka na ba para sa hinaharap na nakatago sa papel na iyan? Ang daungan ay naging tahimik muli, ngunit ang hangin ay nagbago. Alam ko na ngayon na ang tunay na laban ay hindi sa mga kaaway sa labas, kundi sa mga katotohanang nakabaon sa aming nakaraan. Ang presinto ay puno ng amoy ng disinfektante at lumamalamig na semento, isang lugar kung saan ang mga taong akala nila ay makapangyarihan ay nagiging mga karaniwang bilanggo. Sa likod ng makapal na rehas nakita ko si Marco. Hindi na siya ang lalaking mayabang na nakilala ko. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mga kamay na nanginginig ay kumapit sa bakal. Hindi ko siya hinayaan na magsalita. Nanatili akong nakatayo sa labas, ang aking Amerikana ay malinis, ang aking tingin ay matalim. Sofia, please. Ang boses niya ay basag puno ng desperation na dati ay nagpapaluha sa akin, ngunit ngayon ay wala na akong naramdaman. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo, di ba patawarin mo ako? Handa akong magbago basta ilabas mo lang ako rito. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa bawat segundo ng katahimikan, nakita ko ang lahat ng pagsasamantala niya, ang bawat perang ninakaw niya, ang bawat kasinungalingan na binuo niya para sirain ang aking pagkatao at ang bawat banta na ipinadala niya sa aking kapatid. Pamilya? Ang tanong ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may diin. Ang pamilya ay nagtutulungan, Marco. Ang pamilya ay hindi ginagawang pain sa isang maduming laro. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang sadyang pagpili. At ngayon kailangan mong panindigan ang bawat bunga ng desisyong iyon. Sofia, huwag mo akong iwan dito. Papatayin nila ako sa loob. Sigaw niya, pilit na ipinapasok ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga rehas. Hindi ako ang nagkulong sa iyo rito, Marco. Ang sarili mong kasakiman ang nagdala sa iyo sa kinaroroonan mo, sagot ko, habang dahan-dahang lumalakad palayo. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi ko na hinintay na makita ang kanyang pagbagsak sa sahig habang humahagulgol. Ang bawat hakbang ko palabas ng presinto ay isang hakbang patungo sa aking tunay na kalayaan. Paglabas ko sa pintuan, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa anino ng mga puno, nakasuot ng maitim na sombrero na kamasid sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagpadala ng panginginig sa aking katawan. Pagdating ko sa aking bar, ang lahat ng ilaw ay nakasindi. Nakita ko ang isang malaking kahon ng mga pulang rosas sa aking mesa. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na gintong susi na may nakasulat na para sa bagong reyna ng Manila.
Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, ngunit ang larawan ay mas malaki kaysa sa aking inasahan. Ang pagbagsak ni Marco ay simula pa lamang. Ngayon kailangan ko nang harapin ang katotohanang naiwan ng aking ama, ang katotohanang maaaring magpabagsak sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang gabi ng muling pagbubukas ng aking bar ay punong-puno ng liwanag. Hindi na ito ang madilim at puno ng pangambang lugar na aking iniwan. Ngayon ito ay isang simbolo ng aking paninindigan. Ang bagong pangalan na nakaukit sa gintong letra sa pintuan Ramirez at Moretti ay hindi lamang isang tanda ng negosyo, kundi isang pahayag ng aking bagong katayuan. Suot ko ang isang puting gown na simple ngunit elegante, isang pagbabago mula sa nakaraang mga araw ng pagtatago at pagtakas. Nang pumasok si Luciano ang buong bulwagan, ay tila tumahimik. Hindi siya pumasok bilang isang boss na nagmamay-ari ng aking buhay, kundi bilang isang kasosyo na lumalakad sa tabi ko ng may pantay na paggalang. Nagawa mo ang lahat ng ito ng mag-isa, bulong niya nang lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng misteryo ngayon, ay nagpapakita ng paghanga na hindi na niya kailangang itago pa. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, Luciano. Sagot ko habang inililibot ang aking paningin sa masayang paligid. Ibinigay mo sa akin ang pagkakataon at ginamit ko ito para mabuo ang sarili ko. Sa gitna ng musika, inanyayahan niya akong sumayaw. Sa bawat hakbang nararamdaman ko, ang tibok ng puso ng lalaking ito, ang lalaking minsan ay naging takot ko, ngunit ngayon ay naging sandigan ko. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat hawak niya sa aking baywang, ang bawat titig niya ay isang pangako ng proteksyon na hindi nakagapos, kundi nakalaya. Habang kami ay sumasayaw, tiningnan ko ang mga panauhin. Ang mga dating takot sa mga Alcantara ay wala na. Ang mga negosyo ay unti-unti nang nagiging legal. Ipinakita ko sa lahat na ang isang babaeng galing sa abo ay kayang magtayo ng sarili niyang kaharian nang hindi kinakailangang maging biktima ng sinuman. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang lalaking may sombrero na nakita ko sa labas ng presinto. Nakatayo siya sa dulong bahagi ng bar, dahan-dahang itinaas ang kanyang baso, patungo sa akin, bago siya tuluyang naglaho sa gitna ng maraming tao. Ang gintong susi na natanggap ko sa aking mesa ay nakatago sa loob ng aking dibdib, isang paalala na ang kwento ng aking ama ay meron pang susunod na kabanata. Pagkatapos ng sayaw, lumabas kami sa balkonahe. Ang hangin ng Maynila ay presko at puno ng pag-asa. Tumingin ako sa malawak na syudad, sa ilalim namin ang bawat ilaw ay tila mga bituin na naghihintay na aking abutin. Tapos na ang nakaraan, Sofia. Wika ni Luciano, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi ito tapos, Luciano, sagot ko. Humarap ako sa kanya ng may ngiti na puno ng tapang. Ito ay simula pa lamang. Simula ngayon tayo na ang magpapasya kung sino ang mananatili sa mundong ito at sisiguraduhin kong ang hustisya ay laging mananaig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ko na ang bawat sugat na aking natanggap ay naging bahagi ng aking lakas. Ang Sofia Ramirez na dati ay takot sa dilim, ay siya na ngayong nagtatakda kung paano sisikat ang araw. 3 taon na ang lumipas mula ng gabing baguhin ng Ramirez at Moretti ang takbo ng negosyo sa Maynila. Ngayon habang nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama, ang paligid ay tahimik, tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ng puno ang naririnig. Dinalhan ko siya ng puting liryo, ang paborito niyang bulaklak. Hindi ko kailanman binisita si Marco sa kulungan at hindi ko rin siya kailanman pinatawad. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili kong kalayaan. Ang pagpili kong huwag magtanim ng puot ay ang aking paraan ng pagpapalaya sa aking sarili mula sa kanyang anino. Hindi siya karapat-dapat sa aking oras at lalong hindi siya karapat-dapat sa aking alaala. Ang katarungan ay hindi ang paghihiganti. Ang katarungan ay ang pagpapatuloy ng buhay ng may dangal. Nahanap ko ang tunay na kapayapaan, hindi sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng lakas na harapin ang mga ito. Sa tabi ni Luciano, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng sarili, kundi pagbuo ng isang alyansa. Ang aming relasyon ay binuo sa paggalang sa kalayaan ng bawat isa at sa pantay na kapangyarihan. Wala na ang takot. Ang natira na lamang ay ang tiwala na kahit anong unos ang dumating, hindi kami magiging biktima. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang babaeng iniligtas
ng isang prinsipe. Ito ay kwento ng isang babaeng sa gitna ng matinding pagsubok ay natutong humawak ng sariling sandata. Ang pagiging strong Filipina ay hindi nangangahulugang hindi ka masasaktan. Ang ibig sabihin nito, gaano man kalalim ang sugat, alam mong may kakayahan kang maghilom. Huwag hayaan ang sino man na magsulat ng iyong kapalaran. Ikaw ang reyna ng sarili mong buhay at ang iyong boses ang pinakamalakas na armas na meron ka. Humarap ako sa malawak na langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong sementeryo. Sa di kalayuan nakita ko si Luciano na naghihintay sa akin sa tabi ng sasakyan. Hindi siya lumapit, hinayaan niya akong tapusin ang aking sandali sa aking ama. Yun ang uri ng pagmamahal na aking pinahalagahan. Ang pagmamahal na nagbibigay ng espasyo para ako ay lumago. Bago ako tumalikod muli kung sinulyapan ang pangalan ng aking ama sa lapida, hindi na ako nagtatanong. Alam ko na ang susi na nasa aking dibdib ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa mga bagong pintuang bubuksan ko sa hinaharap. Sumakay ako sa sasakyan at habang tinatahak namin ang daan pa uwi, hindi na ako lumingon sa nakaraan. Ang kalsada sa harap ko ay malinaw, malawak at puno ng mga bagong posibilidad. Ang Sofia Ramirez na dati ay takot sa dilim ay hindi na lamang nakakakita ng liwanag, siya na ang nagtatakda kung gaano ito kaliwanag.